Yo, quick discussion naman tayo sa napakalinis na performance ni Bimo gamit yung Grok. Napakagandang example ng larong to para mapakita na ang pagiging tank ay hindi lang puro clash o puro set. Marami pang ibang paraan para makatulong ka sa team. Para mas maintindihan yung gameplay niya, paspasan lang muna natin yung skill mechanics ni Grok. Ito nga din pala yung timestamp ng video to. Yung passive ni Grok, tuwing lalapit ka sa wall o sa turret, makakuha ka ng additional movement speed, physical at magic defense, at saka HP regen. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ang tapang manggulo ni Grok sa jungle. At ito din yung nagsiseparate sa mga magaling mag-Grok sa mga baguhan pa lang. Kaya kung hindi mo tinitake advantage yung passive na to, umpisahan nyo na kasi hindi nyo man napupuna pero lagi itong tinitake advantage ng mga pro player. Maliit na detalye lang pero may napakalaking impact sa laro. Yung damage ng skill 1 mo, nag-i-scale siya. Depende kung gaano katagal yung pag-charge mo. Madalas itong ginagamit pang agaw sa buff, sa turtle, sa lord, o kaya pang force ng retry. Immune ka din sa crowd control habang nagche-charge ka pag malapit ka sa wall o kaya sa turret. Yung skill 2 mo naman, pangharang siya na pwede mong gamitin pang delay ng minions para magsabay-sabay yung wave sa lane, pang reset ng buff, pang cancel ng mga channeling na skill, pang labas sa mga nagtatago sa bush, at marami pang ibang ways para matake advantage mo to. Lastly, yung ultimate mo, knock-up siya pero pag tumama sa pader, may additional damage at mababawasan din yung cooldown nito ng 30%. Madalas nyo itong nakikitang pinangaagaw ng turtle at lord dahil sa knock-up, nai-interrupt nito yung pag-retry ng kalaban tapos may mataas din siyang damage. Para nga pala sa Elite Skin Raffle natin this week, kailangan nyo lang bilangin kung ilang beses mauuntog sa wall si Grok pag ginamit niya yung ultimate niya. Same pa rin yung mechanics, message nyo lang sa Facebook page natin yung sagot nyo tapos ira-raffle natin lahat ng makakasagot ng tama next week. Dahil alam nyo na yung skills ni Grok, pag-aralan naman natin yung gameplay ni Bimo. Dito, dahil mas madaling magulo yung Link kesa sa Roger, imbis na itry i-delay yung Roger, sinigurado na lang ni Bimo na walang manggugulo sa jungler nila. Kaya binantayan niya yung entry point papunta sa purple buff. Gusto din sanang hulihin ni Khufra si Ling pero nakita yun ni Bimo. Kaya hinarangan niya yung talon ni Khufra. Dahil nag-skill 1 siya, hindi rin siya na-knock-up. At dahil sa simpleng block na yun, hindi nabawasan yung buhay ni Ling. Kaya confident siyang lumaban sa clash na to. Ito naman yung simpleng bagay na madalas nakakalimutan ng mga tank sa rank game. Ang mag-check ng bush. Tingnan nyo, napakaganda ng pwesto ng Khufra dito. Konting extend lang, pwede nilang bigyan yung alis. Sakto, nandito pa si Chu, kaya buti na lang nag-check ng bush si Bimo. Madalas nyong nakikita yung gantong technique pag nag-check ng bush yung mga Grok. Nag-i-skill 1 sila papasok sa bush para to sa dalawang bagay. Una, para hindi siya ma-crowd control kung marami mang tao sa bush. Pangalawa, para panakot na din lalo na sa mga malalambot na mage at assassin. Dito naman, dahil nanakawin nila yung purple ni Chu, kaya sinigurado ni Bimo na walang biglang manggugulat sa kanila. Kaya chinek niya yung mga bush. Tignan nyo din yung napiling pwesto ni Bimo. Parang nang-iinis lang siya dito pero at the same time, hinaharangan niya din yung possible na pagtalo ni Khufra kay Alice. Dito, tignan nyo kung paano mang-zone si Grok. Tinatakot niya yung kalaban para di lumapit pero at the same time, hindi rin siya umaalis sa tabi ng wall. Para kung may magbabato man ng crowd control, kaya niyang i-immune yun gamit yung skill 1 niya. Dito naman, tignan nyo yung pwesto ng Grok. Nakatago lang siya sa damo pero sobrang importante nung information na binibigay niya. Dahil sa pagpwesto niya dyan, alam na ng Onyx na mag-isa lang si Tremor TC sa bot. Kaya confident na confident si Kairing pasukin to. Naman natin yung mga bitaw kanina ni
blocker, even the positioning. But here on our bottom lane, 3 Martisi against the 2 players of Onyx Philippines. Napakaganda din ng pag-reset sa buff na to ni Bimo. Kasi pa-respawn na din yung turtle kaya kailangang mamili ngayon ni Chu kung makikipag-contest ba siya sa turtle nang walang buff o kukunin niya muna yung buff tapos hahabol na lang siya sa turtle. Naisip ni Chu na unahin na lang yung purple kaya ganito yung gagawin ni Bimo. Tamang dikit lang muna siya sa wall para sa dagdag movement speed at saka kunat para kung may mangpopok man sa kanya. Tapos nung mamamatay na yung buff, nag-skill 1 siya para takutin si Chu. At dahil doon, na-force niya yung retry ni Chu. Lamang nakagad sila sa turtle kasi mahihirapan ng kumontes yung kalaban dahil wala na silang retry. Hindi niya lang dito gagawin yan. Lagi niyang gagawin yan kaya lumamang kagad sila sa objectives. Dito nakikipagtipihan lang siya pero tignan nyo kung saan siya nakapwesto. Nasa tabi pa rin siya ng wall kaya kung may mangyari mang masama at least gumagana pa rin yung passive niya. Dito naman hinarangan ni Bimo yung wave sa mid para sumabay yung wave sa top at saka sa bottom. Dahil dito, mas mahihirapan na mag-def yung TNC. Di man kayo nanalo nung August Epic Skin Raffle natin, huwag kayong mag-alala dahil marami pa tayong raffle ngayong September. Isa na dito yung September Epic Skin Raffle natin. Tulad pa rin ng dati, ang kailangan nyo lang gawin ay mag-like at mag-comment sa video to or sa kahit anong video i-upload ko ngayong September para more chances of winning. This time, hindi nyo na kailangang i-share yung video natin sa Facebook. Pero syempre, malaking tulong pa rin sa channel natin kung magagawa nyo yun. Good luck! Punta naman tayo sa build. Unahin natin yung emblem. Avaris yung ginamit niya dito pero pwede mo rin gamitin yung ibang support emblem. Kasi ang habol mo dito ay yung movement speed at saka yung mana regen na bigay ng support emblem. Pagdating naman sa build, dahil tank ka, magdedepende pa rin sa lineup ng kalaban yung bubuuin mo. Kaya situational lahat ng item. Pero gusto ko lang ipaliwanag yung item na to. Madalas nyo makitang binubuo to pero hindi tinutuloy sa Antique Kiras. Sobrang sulit na kasi ng item na to. 730 lang pero may plus 40 physical defense ka na kagad tapos may 6% physical attack reduction ka pa. Madalas nyong makikitang binubuo to ng mga tank sa MPL kapag dalawa yung mage ng kalaban. Kaya gusto sana nilang mag first build ng Athenas o Radiant Armor. Pero makati din kasi yung physical damage ng kalaban. Kaya magde-dreadnought muna sila, saka sila bumibili ng Athenas o kaya ng Radiant Armor. Pagtapos nito, minsan tinutuloy nila sa Antique Kiras pero kadalasan pinapalitan na lang nila ng ibang item. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.